Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayong linggong ito ay linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Hangad ng Diyos ang ating kaginhawahan at kasaganaan. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa na matuklasan at matanggap natin ang tunay na pagpapala ng Diyos. Na tayong lahat magtulong-tulong matuklasan ang tunay na kayamanan sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang nag-aalok ng tunay at walang hanggang kayamanan at biyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya walang kupas. Nang kamtam ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad
sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano pong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinupad ko mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha at pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang narinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sinabi nila at sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at ang mga nanonood din sa Aliw Channel 23, at mga kababayan, kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos
mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gaya po ng sabi ko kanina, ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaya ipagdasal natin ang ating mga kapatid na mga katutubo na sila rin ay larawan ng ating mga ninuno na hanggang ngayon pinagpapatuloy nila ang kultura ng mga Pilipino noong sinauna. At bukod sa pagdarasal, maging bukas din ang ating kamalayan upang sila'y pangalagaan at kung kailangan ay ipagtanggol. Alam natin ng ilan sa kanila, ang kanilang mga tirahan, ari-arian ay nanganganib dahil sa kaunlaran daw. Kaya nasisira ang kanilang kagubatan, ang kanilang mga ilog, dahil na rin minsan sa mga pagmimina, pagsira ng kagubatan, pagtayo ng mga dam. Opo, ibalanse natin ang kaunlaran, ngunit hindi dapat na manyurakan ang karapatan at kabuhayan ng ating mga kapatid, lalo na ang mga katutubo na walang kalaban-laban. At tayo bilang mga deboto ng Nazareno, kapatid na Kristiyano, nasa atin din kamay. Hindi natin masyadong nararamdaman yan kasi nasa Metro Manila tayo. Pero dapat maging bukas din ang ating kamalayan. Kaya pagdasal din natin sila. At kung kailangan, kung sa mga probinsya ninyo, nababalitaan nyo yan, tumulong tayo sa adhikain para sa kanila. At ngayong ding linggong to, ang araw ng labis na kahirapan, day of extreme poverty. Pinagdarasal din natin ngayon ang mga kapatid natin, kababayan natin na namumuhay sa lubhang karukaan. Siguro iba sa atin, hindi natin ramdam yun. Pero maraming mga Pilipino, pamilyang Pilipino, sabi nga sa isang pag-aaral, kailangang mabuhay ang isang pamilya ng 100 piso sa isang araw. Biruin niyo po yun. Baka nga mas mababa pa ho. Marami na sa kababayan natin ang talagang naghihikahos. Kaya nga tayo dito po sa Quiapo, itong dambana ni Jesus Nazareno, tahanan din ng ating kapwa na nangangailangan. Kaya bukas po tayo kapag may nangangailangan. Kung kakayanin natin, matulungan sila, gagawin natin. Bagamat alam natin minsan, nakakalungkot din, minsan may mga hindi rin naman po tapat. Kunwari may sakit, kunwari namatayan. Siguro namatayan 20 years ago pa. Hanggang ngayon, yung pa rin death certificate, araw-araw, pinapakita kung saan-saan. Nakakalungkot din po. Kaya siguro iba sa atin takot tumulong dahil naguguluhan tayo sa katapatan ng lahat. Kaya ipagdasal din natin na yung tunay na nangangailangan ay matulungan natin. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magdusa at maghirap. Linawin po natin yan. Hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo narito para sabihin, okay lang maghirap katulad ng Nazareno. Iba yung paghihirap ng Nazareno. Iba rin naman yung paghihirap dahil wala tayong ginagawa, ayaw mo magtrabaho, ayaw mo magsumikap, aasa ka na lang, bahala na ang Nazareno. Hindi rin naman po yun kalooban ng Nazareno. Kaya nga sabi ko kanina, ibalanse natin ang kaunlaran at ang karapatan. At hindi naman po maipagkakaila. Real talk po tayo, tapatan lang. Halos lahat naman sa atin dito nagdarasal na guminawa ang buhay. Halos lahat naman sa atin dito nagdarasal magkapera. Lalo na yung may mga utang. Para mabayaran mo na, hinahanting ka na nung pinag-utangan mo. Kaya siguro na
humihingi ka ng tulong sa Nazareno. Tulungan niyo na po ako makabayad. Baka kung ano pang gawin sa akin. Kailangan mo ng pera, pambili ng gamot, pambayad sa ospital, pambayad sa renta ng bahay. Yung iba sa inyo siguro ngayon nagdarasal, magkapera para pambayad sa matrikula ng anak, pambayad sa visa, sa application. Kahapon nga, nung Pilgrim's Mass, may lumapit dito, Father, nagpapasalamat ako sa Nazareno, kababalik ko lang. Napagtapos ko na yung mga kapatid ko, may bahay na kami. Salamat po. At hindi natin maikakaila yun, lahat tayo. Kailangan natin yan kahit papaano. Wala naman sa ating pwedeng mabuhay ng libre. Ako nga ho, namamalimos sa inyo. Kaya nga, nag-aalok na ako ng medalyon at imahe. Kasi kailangan natin, nakita niyo po ba yung mga kuryente natin, yung kawad dyan nakapalibot. Pinagsabihan na po tayo, ayusin, para maging ligtas ang ating simbahan. Hindi ko naman po pwede sabihin sa Meralco, libre na lang. Hindi ko po pwede sabihin sa mga inhinyero, thank you. Kaya lahat po tayo nangangailangan. Nagdarasal tayo ng kaginawaan. Ngunit, ilagay natin sa tamang pamamaraan, sa tamang biyaya. Sige nga, yung nagdarasal, Poong Nazareno, bigyan niyo po kami ng kaginawaan, kasaganaan. Iangat niyo na po ang buhay namin. Parinig nga natin sa Poong Nazareno, yung mga nagdarasal na umangat na sa buhay at guminawa, iparinig natin ng mas malakas na palakpak sa Kanya. Yung hindi pumalakpak, mayaman na yata, no? Pero, ano nga bang pagiging mayaman? Naalala ko tuloy po, meron daw kwento nung bata ako, isang parang talinghaga, ang pangalan daw nung haring ito ay Midas. At wala na siyang kabusugan. Mayaman na siya, pero hindi pa rin siya mapanatili. Gusto pa rin niya yumaman ng yumaman. Meron din naman kasi ganun tao. Ang yaman na, ayaw pa huminto. Mayaman na yung hanggang apo niya siguro, pero ayaw pang tumigil. Gusto pa rin kumamkam ng kumamkam. Kaya tuloy pati yung ibang mahihirap, inaabuso, nagmamanipula, sakim, kuripot. Huwag na tayong ganon. Pag meron na tayo, makontento rin. Pero itong si Midas, hindi. Gusto niya marami pa. Dagdag pa ng negosyo, dagdag ng kita. Gusto pa yatang tumakbo para mas lalong yumaman. No? Magkaposisyon. No? Ayan, kaya ingat tayo ha. Alamin natin kung sino yung tumatakbo para lang magpayaman at kung ano pa. Kaya nagdadasal tong si Midas, sana po yumaman ako. Nung isang araw, pagising niya, paghawak niya doon sa baso, sa may kama niya, nagulat siya. Paghawak niya sa baso, naging ginto yung baso. Sabi niya, aba, dininig na yata ng Diyos yung dasal ko. Pumunta siya sa banyo, magsisipilyo sana siya. Paghawak niya sa sipilyo, naging ginto. Aba, sabi niya, jackpot na. Ang dami ko ng ginto, ang yaman-yaman ko na. Pinatawag niya yung katulong, sabi niya, yayaman na tayo. Maghanda ka, magpipiesta tayo. Ihanda mo lahat ng masasarap na pagkain. Mayaman na tayo. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya sa mesa, may lechon, may fried chicken, may crispy pata. Tuwan-tuwa siya. Kinuha niya yung crispy pata. Pagkuha niya, kaagatin na, naging ginto yung crispy pata. Sabi niya, naku, anong nangyari? Pumita siya nung manok. Pagpita siya sa manok, naging ginto. Paano ko itong makakain ito? Sumubok siya, sabi niya, sige, hindi ko hahawakan, kakagating ko lang. Kinagat yung lechon, pagkagat do sa lechon, aba, naging ginto, yung balat. Ala, sabi niya, paano na to? Gutom na siya, nakita niya, ang dami-daming pagkain, pero anumang mahawakan niya, naging ginto. Kaya sabi niya, lumabas muna siya ro sa terasa, nagpahangin muna, sabi niya,
paano na to? Pero masaya siya dahil ang dami na niyang ginto. Pero nalungkot siya, sabi niya, gutom na ako, hindi ako makakain. Kumuha siya ng rosas, pumitas siya para amuyin, naging ginto yung rosas. At laking gulat niya, sa likod niya, tumatakbo yung anak niya. Papa, papa, tatalon sa kanya, pipigilan sana niya, kaso lumukso na yung anak niya. Pagsalo niya sa anak niya, naging ginto. Naging rebulto yung anak niya. Kaya umiiyak si Midas, sabi niya, ano ba itong nangyari, Panginoon? Akala ko sasaya ako pag marami na akong ginto at kayamanan. Pero nawala din pala. Nasa akin na ang lahat, pero nawala din pala ang lahat. Kaya ingat tayo. Hindi minsan naiinggit tayo sa mga mayayaman kasi nakikita nyo, ang bango-bango, ang gara-gara, ang kinis-kinis, ang puputi. Pero wag ho kayong pakakasiguro. Marami po yung mayayaman, pero sa totoo lang, hindi po masaya sa buhay. Mayaman ka nga, lagi kang litong-lito. Kasi hirap na hirap ka mag-isip, paano na sa dami ng negosyo mo. Natatakot ka kasi alam mo, baka lamangan ka ng kaaway mo, may mga atraso ka na, may mga kalaban ka. Hindi ka makatulog sa gabi kasi baka pasukin kayo. Patayin kayo, nakawang kayo. Mayaman ka nga, nag-aaway naman ng pamilya mo, kayong magkakapatid. Hablahan pa yung ama sa anak, anak sa magulang. Huwag kayong pakakasiguro po. Minsan hindi lang nahalata, pangiti-ngiti lang sila, pero pagpasok nila sa bahay nila, parang yung si Midas, ang daming pagkain, pero sa totoo lang po, hindi makakain. Walang ganang kumain. Ibang mayayaman, ang lambot-lambot ng kama. Push button pa. May parang waterbed pa, pero alam nyo, hindi makatulog. Kailangan pa uminom ng gamot. Kailangan pa magpa-doktor. Buti pa kayo, tingnan mo yung katabi mo, tulog na ngayon. No? Diba? Anin mo yung mayaman, di makatulog. Kayo, tayo, simpleng buhay lang tayo. Naupo ka lang, tulog ka na. No? Kaya mga kapatid, ingat tayo. Pero hindi ko sinasabing wag na tayong yumaman o magdasal yumaman. Pero ngayong linggong ito, may 3 sangkap ng tunay na kayamanan na gustong ibigay sa atin ng Poong Nazareno. Sabi ko nga kanina, hindi po kalooban ng Diyos na tayo'y magdusa at maghirap. Anong klaseng kayamanan ang ibinibigay at iaalok sa atin ng Poong Nazareno? 3 bagay po. Kayamanan na may karunungan, karangalan, at kaligtasan. Ang tunay na kayamanan na galing sa Diyos, kayamanan na may karunungan. Sabi nga ni Solomon sa unang pagbasa, hindi ko hangad itong kapangyarihan, itong pagiging hari. Mas gusto ko po ang karunungan. Mayaman ka nga, pero hindi mo alam kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Dahil wala kang karunungan, baliwala po yun. Sabi ko nga kanina, nawala naman yung pamilya mo. Wala naman yung mahalaga sa'yo, yung kapanatagan ng kalooban mo. Hindi yan ang kayamanan na galing sa Diyos. Kayamanan na may karangalan. Yumaman ka nga dahil sa pandaraya, dahil sa pagnanakaw, dahil sa panlalamang. Hindi yan ang kayamanan na galing sa Diyos. Huwag mo sabihin galing sa Nazareno pag yumaman ka dahil sa ganyan. Dahil ang tunay na kayamanan, kayamanan na may karangalan. Hindi mo ipagpapalit yung dangal mo, yung katotohanan. Hindi mo pagpapalit yung karapatan mo. Kaya, pakiusap ko lagi ito. Huwag na natin ipagbili yung boto natin. Pagpapalit mo yung 500, 1,000, sa 3 taon na namang paghihirap natin.
Aanin natin ang kayamanan kung walang karangalan. At pangatlo, kayamanan na may kaligtasan. Dahil kung ang kayamanan naman natin natanggap natin, dahil hindi naman tayo pumanig sa kabutihan, hindi natin napili yung tama, hindi po ito galing sa Diyos. Sapagkat ang gusto ng Poong Nazareno higit sa lahat, maligtas tayo. Kaya nga siguro minsan, mahirap umasenso kasi kailangan may karangalan, kailangan may karunungan, kailangan may kaligtasan. Pero ito ang tunay na magtatagal. Ito yung sabi sa ikalawang pagbasa ni San Pablo na nakikita ng Diyos at madadala natin kasama ni Jesus Nazareno. Matatapos din ang lahat dito sa mundo. Aanin mo ang kayamanan dito sa mundo. Kung pagdating mo naman, pagharap mo sa Poong Nazareno, napakadukha mo. Dahil wala kang karunungan, wala kang karangalan, wala kang kaligtasan. Opo, sama-sama tayo magdasal umasenso sa buhay. Pero wag nating kaliligtaan, isama lagi ang kalooban ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Alam nyo naman po yan, nangangailangan kaming lahat. Nahihirapan na po kami sa buhay. Kapos po kami ngayon. Tulungan niyo po kaming guminhawa. Tulungan niyo po kaming sumagana. Ngunit wag po sana naming makaligtaan ang kayamanan na nanggagaling po talaga sa inyo. Wag naming kalimutan ang karunungan, karangalan, at kaligtasan. Sapagkat yun po ang tunay ninyong pagpapala at biyaya sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kami, basbasan niyo po kami, kaawaan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Ang ating tugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungkol kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga pang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak
sa kanilang mayamang kinagisnan, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid namin pumanaw, ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyon tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama at buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo,
sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang pinagmumulan ng tunay na kayamanan at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumukuha po ng medalyon at imahe para po sa ating pagpapaayos ng simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda na pantulong natin sa mga nangangailangan at nagugutom. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y magdusa at maghirap. Manalangin tayong guminhawa at yumaman, ngunit huwag natin kaligtaan ang karunungan, karangalan at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo taglay ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.